At ngayon ay atin pong saksihan ang seryales. Sa pamumuna ng Ministry of the Altar Servers, ating saksihan ang seryales at ang mga tapat na tagapagdala ng krus ni Jesus at ang mga sinag ng mga kandila na nagbibigay liwanag sa ating landas. Sa kanilang liturhikong kasuotan, ang mga kabataang ito ng ating simbahan ay sumasagisag sa diwa ng pagsamba at paglilingkod simbolo na kumakatawan sa tunay na pananampalataya. Ang krus ni Jesus, isang sagisag ng dakilang pag-ibig, ay nagpapaalala sa atin ng malalim na kahalagahan ng pagtubos ni Kristo at ang walang hanggang pag-asa ng dulot nito sa ating buhay. Ang mga kandila naman na nagpapamalas ng kanilang malumanay na liwanag ay sumisimbolo ng ilaw ng pananampalataya na patnubay sa ating sa gitna ng kadiliman. Ni Juan at kapatid ni Andres ay mula sa Bethsaida. Isa siya sa una sa 4 na alagad ng Nazareno. Siya rin ang una sa mga alagad na nagpahayag na si Jesus at Kristong anak ng Diyos na buhay, na tumawag sa kanyang Pedro. Taglay ng pananampalataya at pag-ibig kay Jesucristo sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Roma. Siya ay namatay ng isang martir sa panahon ni Emperador Nero at ayon sa tradisyon, sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng patiwarik at inilibing sa burol ng Vatikano. Kasunod ng karosa ni San Pedro ay ang Children of Mary at ang sambayanan. San Andres Apostol, ipinanganak sa Bethsaida, kapatid ni mula sa mga alagad ni Juan Bautista, kaya't binansagan siyang Protokletos, ang unang tinawag. Sumunod siya kay Jesus at unang hinanap ang kanyang kapatid na si Pedro upang ibalitang nakita na niya ang Mesiyas at isinama niya ito kay Jesus. Pagkatapos ng Pentecostes, sinasabing ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa rehiyon ng Akaya sa Gresya. Siya ay itinako sa krus sa Patras. Kasunod ng karosa ni San Andres Apostol ay ang sambayanan mula sa Barangay 27. Apostol Santiago, ipinapalagay na isa siya sa mga peregrino na nakarating sa Compostela sa Espanya. Ipinapatay siya ni Herodes Agripa sa pamamagitan ng taba noong pista ng Paskwa. At siya ang una sa mga apostol na tumanggap ng korona ng pagkamating. Kasunod ng karosa ni Santiago Mayor ay ang sambayanan ng Barangay 56. San Felipe, isinilang sa Bethsaida, tulad ni Pedro at Andres, siya ay naging disipulo ni Juan at tinawag ng Panginoon upang Sumunod sa kanya. At idinagdag siya sa 12. Pagkatapos ng pag-akyat sa langit ng Panginoon, sinasabing ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa India, kung saan siya namatay bilang martir, binalatan ng buhay at ipinako sa krus. Kasunod ng karosa ng San Bartolome ay ang sambayanan ng Barangay 62M at 62A. San Mateo, binansagang Levi, tinawag siya ni Jesus at iniwan lang sa 12. Sinulat ang isang salaysay ng Ebanghelyo na nagpapahayag na si Jesucristo, anak ni David at anak ni Abraham, ang nagbigay kaganapan sa pangako ng lumang tipan.
Kasunod ng karosa ni San Mateo ay ang Social Communication Ministry or SOCOM. Santo Tomas Apostol. Tinawag na Didymos na ang ibig sabihin ay kambal. Hindi niya pinaniniwalaan kaagad ang mga alagad na nagpapahayag na nakita nila ang muling nabuhay na Panginoon. Subalit nang ipakita ng muli ang kanyang sugatan, ang pananampalatayang ito, paniniwala ang inihatid niya ang mabuting balita sa mga mamamayan ng India at namatay na isang martir. Kasunod ng karosa ng Santo Tomas Apostol ay ang Legion of Mary at ang sambayanan ng Barangay 58M. San Judas Tadeo. Anak ni Santiago, tinanong niya ang Panginoon noong huling hapunan, Panginoon, bakit ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita? Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ayon sa tradisyon, namatay siyang martir sa Persia, sinibat o pinugutan ng ulo. Kasunod ng karosa ni San Judas Tadeo ay ang sambayanan ng Barangay 58A at ang Music Ministry. Lahimenta. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem na binibigyan tuwing linggo ng Palasya at sigaw na Hosana bilang pagkilala sa kanya bilang Mesiyas. Ang kaganapang ito ay katuparan ng hula sa lumang tipan na nagpapakita ng kanyang pagiging makapagkumbabang hari ng kapayapaan. Kasunod ng karosa ng Lumenta ay ang sambayanan ng Barangay 54M at 54A. Ang kasalan sa Kana. Inanyayahan din sa kasalan si Jesus at ang kanyang mga alagad. At nang kinulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, anong kinalaman nito sa akin at sa iyo? Hindi pa ito ang aking panahon. Kinausap ng kanyang ina ang mga lingkod. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Ang tubig na naging alak, ang una sa mga himalang ginawa ni Jesus. Kasunod ng karosa ng kasalan sa Kana ay ang sambayanan ng Barangay 61M at ang Daughters of Our Lady of Solitude. Sabi na, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ayon sa tradisyon, ang dugong dumaloy mula sa banal na tagiliran ang nagpagaling sa kanyang naglalabong paningin at nagpabago ng kanyang puso. Iniwan niya ang hukbong Romano, nangaral tungkol kay Kristo, at kalaunan ay pinugutan ng ulo sa Cappadocia. Kasunod ng karosa ng San Longinos ay ang Holy Name Society. Santa Juana Nicuza. Ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Noong linggo ng pagkabuhay, nakita niya at ng iba pang kababaihan na naigulong na ang batong nakatakip sa libingan ni Jesus at isinalaysay nila ito sa mga alagad. Kasunod ng karosa ni Santa Juana Nicuza ay ang sambayanan ng Barangay 60. Santa Veronica. Ipinapalagay na isang ginagalang na tradisyon ng simbahan at isang makadiyos na babae, kanya ang habag, tapang at pagtulong sa kapwa na nagdurusa.
San Lazaro. Kapatid siya ni na Marta at Maria. Mahal ni Jesus ang magkakapatid at tumangis siya ng mamatay. Nang malaman ni Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Ang kaniyang himalang muling pagkabuhay ay tanda ng kapangyarihan ni Jesus sa kamatayan. Kasunod ng parusa ni San Lazaro ay ang sambayanan ng Barangay 24. Santa Marta. Butang. Si Santa Marta ay nagpapaalala ng kahalagahan ng paglilingkod na may kasamang pagmamahal at pananampalataya. Kasunod ng karosa ni Santa Marta ay ang sambayanan ng Barangay 39 at 41. Dito ka, tingnan mo, parang tingnan yung naka-open. Santa Maria ng Betania. Pinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos ay pinunasan niya ang mga ito ng kaniyang buhok na sumisimbolo sa pagbuhos ng kaniyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kasunod ng parosa ni Santa Maria ng Betania ay ang apostolado ng panalangin. San Jose ng Arimatea. Kasama ng Nicodemo, isa siyang mabuti at matuwid na tao at alagad ng Panginoon, nakabilang sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita ng kanyang kilos ang pananampalataya sa gawa, kahit na may panganib na sa kanyang posisyon bilang pinuno ng mga Hudyo. Kasunod ng karosa ng San Jose ng Arimatea ay ang sambayanan ng Barangay 25 at 26. San Mira at Aloe. Isa siyang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na pumunta kay Jesus isang gabi upang tanungin siya tungkol sa kaniyang misyon. Ipinagtanggol niya si Jesus sa harap ng mga punong pari at mga pariseo na nagnais na ipadakip ito. Si San Nicodemo ay simbolo ng isang taong unti-unting naniwala at nagbago ang puso mula sa pagiging lihim na tagasunod tungo sa pagiging bukas na alagad ni Kristo. Kasunod ng karosa ni San Nicodemo ay siya ang isa sa mga unang nakaalam na muling nabuhay si Jesus nang makita nilang bukas ang libingan at makaharap ang isang anghel. Kasunod ng karosa ni Santa Maria Jacobe ay ang San Roque Parish Scholars. Santa Maria Salome. Siya ay kabilang sa mga babaeng nanatili at tumingin mula sa malayo habang pinapako si Jesus sa krus. Kasama rin siya sa mga nagpunta sa libingan noong umaga ng linggo ng pagkabuhay upang pahiran ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kasunod ng karosa ni Santa Maria Salome ay ang sambayanan ng Barangay 57. Santa Maria Magdalena. Mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoon at maghatid ng magandang balita ng pagkabuhay sa mga alagad. Kaya tinawag siyang Apostolo-Apostolorum, ang ibig sabihin, apostol na mga apostol.
Kasunod ng karosa ni Santa Maria Magdalena ay ang sambayanan ng Barangay 59. Ang panalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Sa bundok ng mga olibo, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan, at doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, "Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag mo ang kalooban mo ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nagpakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Ang nagsilbing hudyat sa mga kawal kung sino ang dapat dakpin. Hindi lumaban si Jesus at sinabing kailangang matupad ang kasulatan. Siya ay sinalubong ng mga kawal ng Romano at bantay na Hudyo na may dalang mga sulo, tabak at pamalo, at pagkatapos ay iginapos at dinala kay Anas. Ang pagdakip na ito ang simula ng kanyang pasyon at paglilitis na naghatid sa kanya sa krus. Kasunod ng karosa ng pagdakip kay Jesus ay ang extraordinary ministers of the Holy Eucharist at ang adorasyon nocturna. Punsol sa mga tao upang magimansik. Inimbestigahan ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong hindi totoo ang mga paratang ninyo laban sa kanya. Ganoon din ang napatunayan ni Herodes. Kaya pinabalik niya si Jesus dito sa akin. Wala siyang nagawang kasalanan upang parusahan ng kamatayan. Kasunod ng karosa ng Senyor Jesus de la Sentencia ay ang ministry and collectors and greeters. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. Sa kabila ng matinding paghihirap at bigat nito, niyakap ni Jesus ang krus bilang daan ng kaligtasan na nagpapakita na ang pagdurusa ay may layuning tubusin ang kasalanan. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus ay paalaala na sa likod ng bawat paghihirap ay ang pag-asa ng muling pagkabuhay at kaligtasan. Kasunod ng karosa ng pagtanggap ni Jesus ng kanyang krus ay ang kompradya ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang pagpunas ni Veronica sa alay ang kanyang belo upang punasan ang banal na mukha ni Jesus. Naway matulad tayo kay Santa Veronica na mahabag sa tuwing may nakikita tayong nahihirapan. Ating tandaan, walang maliit na bagay sa pagtulong sa iba. Ang telang ginamit na pamunas ay matatagpuan ngayon sa Vatikano at pinaniniwala ang isa sa pinakaiingatang relihiya ng simbahan. Jesus Nazareno, lugar ng bungo o Golgota sa wikang Hebreo. Naganap ito bilang katuparan ng kasulatan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kasunod ng karosa ng Jesus Nazareno ay ang balangay ni Jesus Nazareno. Ang paghimlay ni Jesus sa kandungan ng kaniyang ina. At mga kasapi ng Cofradia de la Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ang Pieta ay nagsasalarawan ng tagpo na ibinababa ang pinasnang na katawan ni Jesus mula sa krus, o kaya'y nasa kandungan ng nalulumbay na Inang Maria, at maaaring naroon din ang nagluluksang mga kaanak at alagad. Ang Pieta ang pinaghalawan ng ika-13 estasyon ng tradisyonal na daan ng krus,
Ito rin ang ikalima at ika-anim sa 7 hapis ng Birheng Maria. Kadalasang ipinakikita sa pieta na hawak ni Maria sa kamay ni Jesus. Gayunman, may ibang komposisyon na nagpapakitang katuwang ni Maria ang Diyos Ama sa paghawak sa mga kamay ni Kristong namatay. Ang lahat po ng taong bayan ay inaanyayang makinahon sa ating banal na posisyon.